Pwede mo itong i-off and on, at pwede mong i-alarm, pwede mong itong monitor kung nasaan yung location itong ating. Kung tamad ka magdala ng remote, ay pwede rin na NFC card na ang iyong gamitin. Meron siyang daytime running light na waterfall LED. Meron siyang automatic shut off kapag nakalimutan mo in 5 minutes. Meron kang emergency option dito. Diba? So, kamusta mga ka-EV? Welcome to EV Channel PH. At ngayon, meron tayong bagong pag-uusapan na light electric vehicle. So, yun yung nasa likod ko. So, as you can see, yung mukha nito ka-EV ay very aggressive. So, buksan natin. Diba? As you can see, aggressive looks, unique yung style. Baka ka-EV, ito na yung hinahanap mo na light electric vehicle na gamit mo pang daily commute, papasok sa trabaho, papasok sa school. Tara, let's go. Ka-EV, the Pesco Plus is a full light electric vehicle. Alright, as you can see, 2 wheels EV ito. And of course, design ito para sa Europe talaga. So, marami ito sa Italy. And of course, nandito na sa Pilipinas. And design ito para sa mga mahilig sa mga sporty and edgy looks or edgy design na katulad ng nakikita natin dyan, di ba? Ang dami niyang curve, ang dami niyang mga sharp look, especially sa kanyang harapan at sa body rin, no? So, this motorcycle, napansin ko, is a premium grade or motorcycle grade din yung kanyang mga components, no? Like dito sa kanyang swing arm, sa mga, yan, let's see, dito sa kanyang handlebar ka-EV, ay nakikita ko na motorcycle grade din lahat, no? So, pagdating sa brakes, of course, it's the same. Sa motorcycle grade din. And also, naka-hydraulic brake na rin pala ito dito sa harapan at sa likod. So, meron siyang key para lang dun sa, sa pag-lock mo o dun sa kanyang lock dito sa kanyang manubela. And of course, remote na ito. At isa pa, kung tamad ka magdala ng remote, ay pwede rin na NFC card na ang iyong gamitin. So, try natin patayin. Diba? So, buksan natin ulit. Kasi mag-a-alarm kasi ito eh. Mag-e-engage kasi agad yung alarm niya. Anyway, ayan, very iconic din yung kanyang looks, no? As you can see kay EV, very distinctive din yung pagka-design nitong kanyang headlight. So, as you can see, meron siyang daytime running light na waterfall LED, right, no? So, as you can see, diamond type itong kanyang headlight. And, of course, yan yung selling point nito, no? So, kung gusto mo nga ng kakaiba, so, baka ito yung bagay sa'yo. So, moving forward, isa pa palang maganda sa mga signal light niya, katulad nito. Yan, nabe-vent, diba? So, hindi siya yung matigas na klase ng signal light. At maski dito sa likod, ganun din. Ang gusto ko dito, kahit na masagi pa yan ng bata, and let's say, nasa parking at hindi maiwasan, ay minsan kasi nasasagi at nagiging dahilan ng pagkabali ng ating mga signal light. And of course, very simple yung kanyang tail light. Maganda rin naman dito sa likod. So, very visible pagdating sa daan. Under the tail light, meron siyang plate holder. Aside from the aggressive and modern look ng kanyang harapan, ay dito sa may side niya ka-EV, ay hindi rin naman magpapahuli. Ang feels ko rito ka-EV ay yung para siyang big bike yung vibes niya, no? As you can see, mukha siyang malaki pero hindi naman siya talaga ganoon kalaki. Pero at least pag nakita mo to in person ay yun din, baka parehas pa tayo ng iniisip. Pag-usapan naman natin yung kanyang gulong. So dito, ka-EV naka-mugs na one tone. So naka-disc brake na rin ito. Ang size ng kanyang tires ka-EV is 80 by 80 by 40. So, magandang size na. So, matangkad, di ba? And of course, sa likod ka-EV is the same lang din. 80 by 80 by 14 na rin yung kanyang rim. Ang kapansin-pansin dito habang ginagamit ko, mataas yung kanyang ground clearance. So, kahit na mga higanting humps pa yan, ay matatawid at matatawid nito. Kasi mataas nga yung kanyang ground clearance. Anyway, ka-EV, ito yung pinanggit ko kanina sa inyo. Ito yung gamit ng kanyang susi. So, pwede mong ilak dito ka-EV. And of course, ginagamit din ito para buksan itong kanyang compartment para sa kanyang battery. Meron siyang apakan dito. And ang kagandahan nito ka-EV, kung maubusan ka man ng battery, ayan, pwede mong gamitin yung kanyang pedal, di ba? Yan ang maganda, di ba? Kahit na maubusan ka, ay may uwi mo pa rin itong electric vehicle na ito.
And dito kay EV, makikita mo dito yung kanyang charging port. Meron siyang chain. And this one, meron din siyang tapolodo rito na meron din siyang red reflector dito sa likod. So, alright, maganda rin yung lambot ng kanyang upuan and yung stitching. Tapos, ang combination nito is gray and black. So, banggitin ko lang kay EV na itong kanyang upuan na ito, itong para sa angkas, ay hindi po siya kasama. Accessory lang din ito na pwede nyo mabili sa Tromox mismo. And dito naman sa kabilang side ka EV, ito yung sinasabi ko na bukasan ng kanyang compartment para sa battery. Ayan, you can see. Ayan. Yan, kung ikaw ay nakatira ka EV sa matataas na lugar, kagaya ng condo, or yung office mo ka EV ay nasa baba, at kailangan mong mag-charge, ay pwedeng-pwede mo itong dalhin sa taas. Tara, tingnan natin. So, kay EV, easy lang naman itong tanggalin. Ito na, yun na. Ang bilis lang. So, isa sa mga makikita pala natin dito sa loob, yung kanyang brake. Once na ayaw mo munang gamitin at alam mo ma-stuck lang, you can off muna yung kanyang breaker. So, as you can see, maliit lang, handy lang, at hindi naman siya ganun kabigat. Ang capacity nito ka EV is 48 volts, 24 ampere. So, 3 to 4 hours yung kanyang full charge. Kung 20 to 80% ay mas mabilis yun. Baka 1.5 hours lang yun. Anyway, yung top range o yung kayang itakbo, ang kapasidad nitong battery natin is 60 to 70 km. Again, kay EV, pagdating sa power and performance, ang motor type nito is hub motor na merong 800 watts na polygon motor yung kanyang brand. Pagdating sa kanyang top speed ay 45 to 50 kilometers. Naabot ko dito kay EV is 49 kilometers per hour. So, again, depende sa road condition. So, kung smooth naman, ay madali mo maabot. Ang napansin ko rin dito kay EV, hindi siya ganun ka-aggressive na katulad ng mga e-bike na akin ang na-drive. But ito, kung gusto mo ng safe e-bike, ay safe ito pagdating sa kanyang throttle. So, mabagal lang sa umpisa, pero hindi mo rin mapapansin na mabilis ka na pala. Ganon siya kay EV. Yung polygon motor nito, it can delivers 90% power efficiency. So, it means kay EV, mababa lang siyang kumonsumo ng energy. So, again, depende pa rin sa driving habit mo. Kasi kung wall-wall mode ka, kahit meron pa siyang special feature na gano'n, ay madali pa rin maubos yung baterya mo. Kay EV, yung controller pala nito is FOC GCU controller and pati yung kanyang BMS. So, may sarili silang system kay EV. Yun ang maganda rito. Kaya, yung kanyang acceleration ay napakaganda, napaka-smooth, and steady din yung kanyang cruising speed. Isa pa pala sa gusto ko dito sa e-bike na ito, yung comfort niya. Okay. Of course, binayad ko na ito sa Taguig, and ang nakita ko dito, talagang maganda yung kanyang riding position. So, nasabi ko nga doon, pinag-isipan ng mga engineer yung riding position ng sasakay dito. And of course, ang kagandahan nito kay EV, magaganda rin naman kasi yung shock niya, no? Dual shock siya dito sa likod at naka-inverted front port din siya dito sa harap. So, smooth yung kanyang suspension. So, kay EV, perfect na perfect itong kanyang riding position para sa mga Pinoy. Katulad ko, di ba? I'm 5'6", then pwede naman ito up to 5'2", so papuntang 5'8" din. Pwede naman din. Hindi naman siya ganun talaga kalaki at ganun kaliit. And also, pagdating naman sa load capacity nito kay EV ay 120 kg. Ako kasi ay 95 kilos na no? So, baka na lang pala yung masasakay ko sa likod. Anyway, pagdating naman sa intelligent and safety features nito kay EV, and of course, yung kickstand nito kay EV, yan, nagto-turn on kasi yung park mode niya kapag naka side stand. So, kahit na i-throttle mo ito, ay safe pa rin naman. So, again, ang isa pa dito na maganda kay EV ay meron siyang anti-theft alarm system. Once na in-off mo na ito through your NFC card o yung remote, ay automatic after mga 5 to 10 seconds ay mag-e-engage na yung kanyang alarm. And kay EV, ganyan yung kanyang sounds kapag naka-alarm siya. And also, isa rin sa napansin ko to kay EV, no need to worry na makalimutan mo sa EV na naka-on pala yung e-bike mo. Meron siyang automatic shut off kapag nakalimutan mo in 5 minutes. At isa pa,
Habang nagda-drive din ako, napansin ko in 1 minute ay nag-automatic naka-park mode siya. Pwede to sa bike lane dahil may pedal ito. So, kung gusto mo mag-pedal, i-press mo lamang itong letter T rito. Then, may tulong kahit paano sa, para siyang pedal assist din, na kapag nagpe-pedal ka, may konting push siya, di ba? And of course, maganda rito ay wala pa siyang kailangan na license. Pero, for me, sa mga bibili to, siguro maganda na meron kayong license para alam nyo rin yung traffic rules sa daan, di ba? Para at least ay hindi kayo ma-aksidente or maka-aksidente. And kung nag-aalala ka, ka-EV, na baka umulan, ay naka-waterproof rating naman ito na IP67. Mataas-taas na yon para sa e-bike na ganito. Yung normal motorcycle na kapag may baha, pwede mo naman siyang ilusong at huwag mo lamang siyang ibababad. At isa pang maganda pala dito ka-EV, meron siyang smart connectivity. Alright? Ano ba ibig sabihin nun? Meron siyang cellphone app, okay, na pwede mong i-control itong electric motorcycle nito. Pwede mo itong i-off and on, at pwede mong i-alarm, pwede mong itong ma-monitor kung nasaan yung location nitong ating electric bike na ito. So, kahit na may kumuha nito, malalaman mo kung nasaan. And, of course, may GPS nga. Yun. Ang isa pang pinaka-the best dito kay EV, once na may error, ay mag-notify sa iyong application yung error. So, real-time yun kay EV. And, of course, ano ba yung makikita natin dito kapag nakasakay ka na? Siyempre, ang unang-una mong papansin dito, yung kanyang dashboard panel or instrument panel niya na mayroon siyang go. So, dalawang kulay ito. Pag naka-part mode, kulay green. Kapag naka-ready, ay naka-go siya. Of course, ang makikita mo lang naman dito yung ready, yung battery percentage, yung odometer, yung speedometer, yung Tromox, and kung nakabukas yung ilaw mo. Ayan, dito may yung kanyang patay ng ilaw, signal light, and yun nga, ang maganda rito kay EV, dito, meron siyang busina and cruise control. Nagamit ko na yung cruise control nito. Maganda siya, no? Nag-set ako ng 30, so tuloy-tuloy lang ako. Dito naman sa kabila, makikita mo dito yung, ito, dalawa, yung T at D. Ito yung D, drive, nakalimutan ko lang tong T eh. Pero itong T, ginagamit ito kapag paakyat. And let's say, hindi na kayang umakyat kay EV nito, meron siyang tulong na ipo-push mo lang kung nakakabit yung pedal mo, continuous lang yung bike, ay may tulong siya, may push siya, or itulak mo siya, di ba? Ganun lang siya kadali. So, yun yung kanyang support. Dito, yung kanyang park mode kay EV, at isa pa, yung kanyang settings. Okay? Nakikita mo dito yung parang repair button niya, na in case na may emergency, mag-dysfunction, or merong mangyari na hindi maganda sa e-bike mo. So, dito kay EV, i-press mo lang ng long press yun, aandar na siya ng minimal speed lang. Yun ang maganda, meron siyang ganun, di ba? May tulong, meron kang emergency option dito, di ba? Hindi mo kailangan tawagan agad. At least makauwi ka lang or madala mo sa shop kung saan mo binili to. Kay EV, yan lang yung mga simpleng nakita natin, simpleng review. Ayan, na-test drive natin to. Upon test drive, very smooth. So, okay para sa akin to. Depende na lang siguro sa kailangan nyo kay EV. Kung ito yung kailangan nyo, gusto nyo ng mga sporty and edgy looks na katulad nito, ay pwede nyo bilhin to. At kung gusto nyo ng unique style, baka ito na rin yung bagay sa iyo. By the way, pwede nyo itong makita sa EV Supreme, dyan sa may E. Rodriguez. You can, nasa-search naman siya sa Google Map. So, yan. Ang presyo pala dito kay EV ay 89,800 pesos. So, kung nagtatanong kayo sa discount, pwede kayong magpunta doon or i-follow nyo yung page ng EV Supreme para at least kung merong mga discount or something na bago silang mga promo about sa kanilang mga electric vehicle, ay nakaabang kayo, di ba? And of course, meron itong installment through bank financing. You can message EV Supreme pagdating sa kanilang installment. And of course, kay EV, kung nagustuhan mo yung ating video, yung ating review, please, at nanonood ka ngayon, please, paki-like naman din ng ating video na itong pinapanood mo. At malaking tulong na para sa maliit na EV channel na katulad nito. Anyway, kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo ng mga electric vehicle news and reviews, ay please subscribe na sa ating channel para at least lagi kang updated sa tuwing meron tayong bagong mga review
na 2 wheels or mapa 4 wheels EV pa. Anyway, I'm Mark from Electric Vehicle Channel PH. Let's go!